Cebu ah. Sa kasalanan ng pag-ibig ko'y hindi minahal sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Jesus, mananalig ko. Ang buhay sa kasalanan ng puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nung makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Wala ka pa sa buhay ko. Noong wala ka pa sa puso ko. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig ang iyaya mo'y di ko nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso.
nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, kung tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Wala nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Para lang sa'yo. Yung aking special chicken na chicken kasalo pa. Tastier. What if tomorrow could tell you that your life plans can manifest great things? What Sa mga oras na ito, ang ating amang mapagmahal sa langit ay muling magbibigay ng espiritual na pagkain na kung saan ang mabuting balita, ang mensahe, ay maituturing nating pinakamahalagang biyaya na matatanggap natin sa araw na ito. Sama-sama po tayong magnilay ng Saturday Gospel, sama-sama tayong mabusog, sama-sama tayong mag-connect ng ating espiritu sa ating Diyos na buhay. Ngunit bago natin gawin yan, tayo manalangin na may kababaang loob. Aminin ang ating mga kasalanan upang tayo mapuspos na banal na espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa online piging na ito, sa Facebook Live na ito, na ginagamit mo po upang saan man kaming dako, ano man ang ginagawa namin sa oras na ito, ay marating ng iyong mabuting balita, ng iyong mensahe tungkol sa alibughang anak, ang aming buhay, ang aming puso. Lord, mangaral ka. Bigyan mo kami ng kababaang loob na matanggap ang aming mga kahinaan, dapit sa iyo, sa iyong presensya upang sa ganun, mabatid namin na ang pag-ibig mo ay patuloy na nagaganap sa aming buhay. Tayo po lahat ngayon ay makasalanan na makikinig sa presensya ng Diyos. Hindi po tayo nakapatawaran ng paglilinis sa ating mga karumihan. Amang Diyos sa langit, malapit ang iyong mga lingkod, na may kababaang loob. Humihingi po ako ng paglilinis, kapatawaran sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Lord, batid mo po ang aking puso. Ngunit sa oras na ito, ako po'y humihingi ng iyong awa, ng iyong habag. Katulad ng habag na ipinagkaloob mo sa libughang anak. Panginoon,
pagkaloob mo sa akin, sa oras na ito, ang karunungan, kamukha na ipinagkaloob mo kay Haring Solomon, ang kababaan ng loob, katulad na ipinakita ng Panginoong Jesucristo. Come, Holy Spirit, we need you. Nawa ang mga bunga ng Banal na Espiritu ay mapuspos kami, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, tanging ang kalooban mo lamang ang makapangyari. Use me as your instrument to hear the prophetic voice, Lord. Instrumento mo lamang ako, Panginoon. Dahil kahit akong nagsasalita, nakikinig ako sa iyong boses. Dinadalangin ko din po ang makakarinig ng Saturday Gospel, Lord. Pagod man, buong maghapon, pero salamat, Panginoon, sapagkat ang spiritual na pagkain ay pagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, isa pong pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita everyday through social media. Kamukha po ng Facebook Live. Alam naman po natin, no, na ang Facebook natin ngayon ay talagang nagbo-boom na, no? So, napakabuti ng Diyos sapagkat sumasabay din talaga siya sa panahon, no, na ang social media ay magamit ng Panginoon upang sa ganun kahit anong ginagawa natin, makarinig tayo ng mabuting balita. Huwag po tayo masatisfied na every Sunday lang tayo nakakakinig ng holy. Kasi araw-araw naman po tayo nagkakamali, araw-araw naman po tayo nagkakasala. Marapat lamang na tayo po pumunta sa presensya po ng Panginoon. Kasi napakahalaga po yun. Amen? And of course, ang Facebook Live na ito ay nagsimula pa po noong August 5, 2019. At salamat sa Panginoon, until sa mga oras na ito ay ginagamit po ng Diyos upang sa ganun matiran tayo ng mabuting balita. So, parang wala na tayong reason, no, na makarinig ng mabuting balita kung hindi man tayo nakakapagbasa everyday, which is kailangan naman talaga na nagbabasa tayo ng Bible Dahil yun po yung way ng pakikipag-usap po sa atin ng Diyos. Tayo po ay nananalangin sa Panginoon, tayo nakikipag-usap. So, syempre naman, kung gusto natin malaman ang sagot ng Panginoon, kaya po, nagbabasa tayo ng Bible, o kaya nakikinig po tayo ng mga ganitong gawain. And, of course, maraming salamat sa Panginoon. Ako nga po pala si Sister Angelica from Bulacan, at ako po isang Katoliko. And, of course, salamat sa Panginoon, March 2 na. March 2 na, 2024. At ang ating pagninilayan ngayon sa gabing ito ay ang Saturday Gospel. At ang pagbasa po ay nagmula kay San Lucas, chapter 15, verses 11 to 32. At ito po ay tungkol sa alibugang anak. Siguro naman po, no? Alam na natin. Yung alibugang anak na yan. Amen? Sa tagal ba nating nanampalataya sa Diyos, siguro po alam na natin yung kwento ng prodigal son. Isa yan sa mga masasabi natin kumbaga sa pelikula, kilalang kilala, sikat na gospel. Pero naniniwala po ako na kahit paulit-ulit nating naririnig ang kwento tungkol sa prodigal son, merong bagong mensahe sa atin, no? So, bago po natin bigyan ng pagninilay ang mabuting balita, basahin po muna natin ang gospel. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang alibughang anak. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama
ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon. At nagdalitas siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako, namamatay na ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya, pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't takbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Di na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali! Dalhin ninyo ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sutan siya ng singsing at panyak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at ang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama, pinakatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglilingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit ang dumating ang anak nyong yan, lumustay na inyong kabuhayan sa masasamang babae. Ipinagpatay pa ninyo ha, ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa'yo. Ngunit dapat lamang tayong magsaya at magalak sapagkat namatay ang iyong kapatid. Ngunit muling nabuhay, nawala. Ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, alam niyo po, napakaganda ng gospel po natin ngayon, no? Kung medyo sabihin na natin na kalimutan mo muna kung ano yung dinagdadaanan mong problema ngayon. Kung may sakit ka man, kalimutan mo na.
Kung ano man yung gumugulo sa isip natin ngayon, kalimutan muna or isang tabi muna. I-focus muna natin ang ating atensyon, ating puso, ang ating spirito sa mensahe ng Panginoon. Sapagkat meron na mensahe ang Diyos sa atin. Amen. Meron niya, no? So, amen. So, sana natin, no? So, bigyan po muna natin ng parang pinaka-summary yung mabuting balita. No? Parang nagkikwento lang naman ang Panginoong Jesus, no? Para tayong mga bata na nakikinig sa kwento ng isang ating amang mapagmahal. Ang alibuhang anak o yung sa English nga sinasabi na the prodigal son. Isa yan sa mga talagang famous na talinghaga o parable sa Bible. At iba't ibang mga pagninilay na ang narinig natin dyan. Sa dami ng beses nating nagsimba, sa daming beses nating narinig ang tungkol sa prodigal son, iba-iba eh. Pero naniniwala ako sa bawat pagkakataon na narinig natin ang prodigal son, merong bagong message si Lord dyan. Ano ba yung usually na message ng alibughang anak? Di ba? About forgiveness. Diba? Yun ang number 1 talaga, about forgiveness, no? O kaya, yung prodigal son, maaaring narinig natin tungkol to sa ama at anak na relasyon nila, kung paano yung paghihintay, di ba? Naghintay ng matagal yung ama, nagkaroon siya ng patience. O makikita din natin sa mga character, no? Yung tatay, yung bunsong anak, yung panganay, may kanya-kanya silang character, di ba? Merong yung ama mapagpatawad, yung anak na suwain, pero at the end, di ba? Nagbalik loob sa ama. At yung panganay na parang naiinggit. Tayo yan. Kung nakinig kayo ng gospel kagabi, meron yung relasyon sa gospel ngayon. Kasi kagabi, ang gospel ay tungkol nga sa mga, di ba, talinghaga din, tungkol sa ubasan at sa mga kasama. Kung anong ginawa ng mga pinagkatiwalaan doon sa ubasan. Na sinasabi nga na ibinigay na ng Diyos ang lahat sa atin. So, ganun din yun. Parang yung ama ngayon dito sa talinghaga, ibinigay niya lahat doon sa kanyang bunsong anak. Nung hiningi yung mana, ibinigay lahat. Amen. So, sa talinghagang ito, makikita natin na kakausapin tayo ng Diyos. Kasi tayo yun eh. Actually, dito sa gospel ngayon, maaring yung tatlong karakter na yon tayo. Maaring sa tatlong characters na yon, dalawa tayo. Or maaring sa talinghagang ito, ang characters nito, tayo yung isa dun. So, habang nakikinig tayo ng pagninilay, isipin natin, nasan ba ako? Ako ba yung kamukha nung ama? Ako ba yung kamukha nung anak? Ako ba yung bunso? May panganay? O ako yung mga alipin, no? Isa pa yun, no? Meron din character, nandun yung alipin, eh. Nag-usap-usap sila, eh. So, ang alibughang anak ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalayaan. So, medyo ibahin naman natin, no? Yung pagninilay, no? Kasi nga, di ba, forgiveness, ganyan. Kalayaan. So, gaano kahalaga sa iyo ang kalayaan or freedom? Just imagine na ikaw ay isang prisoner. Di ba yung nakabilanggo na tao, may rehas. Andun ka lang. Hindi ka pwede lumabas. May bantay ka eh. Hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa mo nung malaya ka na, punta ako dito, punta ako dyan. You can decide by your own. Pero, pag nasa rehas ka, nasa kulungan ka, ay may rules and regulation doon na dapat mong sundin. Kasi nga, under ka eh, sa law. May under ka sa pagpaparusa eh. Nakarehas ka eh. Depende pa yan kung ano yung kaso mo. Pumatay ka ba? Nanggahasa ka ba? Nagnakaw ka ba? At hindi lang yun. Sa bilangguan, kasama mo iba't ibang klaseng tao na di ba gumawa ng iba't ibang klaseng kasalanan. At syempre, kapag narinig ng isang tao na, ay, dati yung magnanakaw, ex-convict yan, ay, nakulong yan. Di ba ang sama ng image?
O kaya minsan natatakot tayo dun sa tao na, ay naku, nakulong yan dati. Di ba? Nagkakaroon tayo ng hesitate. Na-hesitate tayo. Na kapag nasa kulungan ka, limited yung kilos mo. Ang dami ka naiisip. Di ba? Lalo na kung hindi ka binibisita ang mga mahal mo sa buhay. Ang hirap na nakakulong ka na, hindi ka pa binibisita. Tapos malalaman-laman mo yung asawa mo, nag-asawa na pala ng iba. Hindi ka na nahintay. Hindi ka na nahintay. Yung mga anak mo, hindi ka man lang madalaw. At kapag nasa kulungan ka, meron kang pagbabayaran na taon. O kung nakapatay ka, baka makulong ka ng 20 taon o habang buhay. Kaya alam mo, dito sa Pilipinas, ang hirap makulong. Diba? Kasi yung justice dito, no? Minsan dinadaan sa pera. Mas may pera ka, mas, di ba? Madaling gawa ng paraan. Ang paglaya mo, suhol. Ha? Nawawala siya sa Pilipinas eh. Pero pag mahirap ka, makulong ka, ay naku, ewan ko na lang. Hindi ba? Ang tagal ng kaso mo, umusad. Swerte mo na lang kung mabigyan ka ng parol. Amen. Kaya mag-iingat tayong magkaroon ng kaso dito sa Pilipinas. Kasi hindi ganun kadali. At saka alam naman natin ang mga kulungan dito, di ba? Very congested. Ang sikip. Nakapanood natin yan sa mga YouTube, no? Minsan nakapanood ako ng ganyan, yung tungkol sa mga preso. Grabe, dikit-dikit. Talagang magkakahawaan silang sakit sa balat. Mainit. Para bang daig pa sardinas? Na kung ang nilalaman lang ng isang selda para lamang halimbawa sa 10 tao, naku po, 50 tao nandun. 50. Tapos minsan nga nakita mo pa, pati CR may natutulog. Pati sa kisame may natutulog. Ganun kasikip. Mo, pag dusaan mo yun ng ilang taon, nasa loob ka ng bilangguan, mahirap yun. Mahirap yun. Ang pinag-uusapan natin dito, physical na nararamdaman ng tao kapag nakakulong. Sino ba naman gustong makulong? Amen. Bakit natin na ibigay yung halimbawa ng pagkulong sa rehas? Kasi ganyan din ang gustong ibigay na mensahe ng Diyos sa prodigal son. Pinaramdam lang sa atin ng Diyos na mahirap makulong, lalo na dito sa Pilipinas. Dahil ang pagkain ng isang preso, ay baka mas masarap pa yung pagkain ng aso na mayaman, binibigyan ng dog food, binibilhan ng vitamins, sarap pa ng pagkain ng aso, pusa. Pero pagka nasa kulungan ka dito sa Pilipinas, ito yung sinasabi ko na according sa napanood ko na dokumentado ng mga talagang nagsaliksik, ano mo talagang buhay preso. Ang pagkain nila, walang lasa. Puro sabaw. Tapos limited lang. Kung malakas ka kumain, tapos ang pagkain mo, isang taka lang na ganito, isang taka lang na ganito. Kaya mag-iingat tayo na tayo ay makulong. Kasi tayo pa namang tao, di ba? Napapanood natin sa social media, mga nagkagit-gitan sa sasakyan. Di ba? Nagagalit ka agad, no? Dinadala agad sa galit. O sa sobrang galit, kukuha ng baril, papatayin yung nakasanggaan. Tapos pag bigla na lang matatauhan na, ay, nabigla ako. Wala na, it's too late. Napadaig sa galit, nakulong. Amen. Kumbaga, yung pagkakulong, pagiging prisoner, mahirap talaga yun. Mahirap talaga yun. Pero sa bawat pangyayari sa ating buhay, kailangan bigyan naman natin ng positibo na pananaw. Yes, mahirap makulong. Kasi nga lahat na, yung kalayaan mo, okay, yung unang kalayaan remember, kalayaan, nawawala. May humahawak ang batas. So, itong alibugang anak,
makikita natin dito yung spiritual message ni Lord. Since binigay nating halimbawa ay ang pagkakabilanggo ng isang tao physically, no, ay mahirap talaga. Tayo, hindi tayo nakakulong. Hindi natin naranasang makulong. Ikaw, nakikinig ka ngayon. Naranasan mo bang makulong sa selda? Hindi na. Pero lahat tayo, lahat ng tao sa buong mundo, prisoner. Lahat tayo bilanggo. Kahit hindi tayo nakakulong physically sa selda, lahat tayo, ikaw, ako, lahat tayo, yung kasama mong anak dyan, biyenan dyan, lahat tayo ay bilanggo. Saan? Ng kasalanan. Amen? Bilanggo tayo ng kasalanan. Every day, nakabilanggo tayo. At ano yung kaso natin? Isa sa mga kaso kung bakit tayo nakabilanggo sa kasalanan ay galit. Amen? Ibang klase. Ang galit. Kaso yan. Kaso natin yung kay Lord. Case number, dat. At sa mga nakaraang gospel, inano din yan. Tinalakay din yan. Yung tungkol sa galit, yung ang Panginoong Hesus ay nangaral sa bundok ng diba sa bundok? Turo tungkol sa galit. Kaya, kung gusto nyo mapakinggan yung tungkol sa gospel na yun, punta po kayo sa Facebook timeline ko. Araw-araw naman po meron tayong gospel. Amen. So, ngayon, alam natin na, ay ganun ba? Hindi nga ako nakakulong physically, no? Pero, bilanggo pala ako? Bilanggo ka pala? Kasi, ang pinag-uusapan natin is about the spiritual life natin. Yung spiritual life natin. Kaya nga ang Panginoong Hesus, di ba? Nagpapagaling siya ng bulag, nakakakita. Yung bingi, nakakarinig. Yung may ketong, di ba napapagaling niya? Di lang yun. Nagkakasaot siya ng mga demonyo, nagbubuhay siya ng patay. Mga physical healing niya yun. Pero, ang gusto talaga ng Panginoon, yung spiritual healing. At yun ang meron tayo ngayon. Yung mga kasalanan natin, yun ang bumibilanggo sa atin. Hindi tayo makaalis-alis. Hindi tayo makalaya-laya. Amen. Na, sa itong alibughang anak na talinghaga na ito ay nagre-refer sa ating lahat na tayo ay bilanggo. At pwede tayong lumaya. Okay? So, kamukha nung ginawa nung ama dito sa talinghaga. Di ba binigay niya lahat doon sa bunso anak? Hindi lang sa bunsong anak pati doon sa panganay. Kaya lang, ang pinagkaiba ng panganay tsaka ng bunso, yung bunso, kinuha niya lahat ng mana niya at nilayasan niya yung tatay niya at tsaka yung kapatid niya. Hindi kamukha nung panganay na anak, nagstay siya doon sa tatay niya. So, nagpapakita na naging salbahe yung bunsong anak. Tayo yun eh. Kasi yung ama dyan, nagre-represent yan na si God. Si God, binigay na sa atin lahat. Lahat, wala na. Ultimo, ang kanyang buktong na anak, binigay niya sa atin. Amen. Binigay niya lahat. Ikaw, ano bang blessing meron ka ngayon na ina-enjoy mo? Your family, yung trabaho mo, yung mga bagay na meron ka, ibinigay lahat yan ng Diyos. Pero minsan nagiging parang bunsong anak tayo na alibugha. Binigay na sa atin ang lahat, pero anong ginawa natin? Inabuso natin. Yun yung parang prisoner. Di ba, sabi ka nga kanina, yung prison, wala siyang kalayaan, wala siyang freedom. Pero tayo, may freedom tayo. Ano yung freedom na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Yun yung ating free will. Yung ating kalayaang pumili between good and bad. Kasi everyday, tayo ay pumipili
Diba? Namimili tayo. O, ano ba lulutuin ko ngayon? Saan ba ako pupunta? Ano bang gagawin ko? Amen. Meron tayong freedom. Free will. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos na parang robot. At ganun, yung bunsong anak. Binigay sa kanya ng freedom ng kanyang tatay. Kaso, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga kayamanan, nilustay niya. Diba? Malaya siya eh. Ay, ang dami ko ng pera, no? Boy pa yung tatay ko. Binigyan na ako ng mana. Ay, saan siya dilustay? Nilustay niya sa mga masasamang babae, sa alak, diba? Pangmundo. Akala niya siguro, yung pera na binigay sa kanya ay tumutubo. Hindi eh. Nilustay niya sa mga bagay na hindi naman tumutubo. Amen. Tayo din. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Maaring pinagkatiwalaan sa atin ng pamilya natin. Asawa natin, anak natin, trabaho natin, bahay natin. Na pinapahiram lang naman ng Diyos, hindi naman talaga atin. Katiwala lang tayo. Pero dahil sa free will na yan, sa freedom na yan, ginagawa natin kung anong gusto natin gawin sa mga ipinagkatiwala sa atin. Yung buhay natin. Diba? Ipinagkatiwala, ibinigay ng Diyos ng buong buo yung buhay natin. Sinilang tayo dito sa mundo. Amen. Pero ang ginagawa natin sa buhay natin, sinisira natin yung ating katawan sa bisyo, sinisira natin ang ating buhay sa mga bagay na hindi naman nag-glorify ang Diyos. Inaabuso natin yung ating free will. Kamukha din ng gospel kagabi. Inabuso nung mga katiwala, nung mga alipin, yung pagtitiwala na ibinigay nung may-ari ng bukid. Ganon din tayo. Sa sobrang freedom, sa sobrang paggamit natin ng free will, inabuso natin ang ating Ama sa Diyos, Ama sa langit. Imbis na ginagawa natin ng mga bagay to glorify Him, hindi. Ginagawa natin lahat ng meron tayo to glorify ourselves. Yung sarili natin, mapaligaya natin. Wala tayong pakialam doon sa nagbigay. Okay lang. Mayaman na ako ngayon. Dami kong negosyo, ang dami kong magaganda sasakyan. Gagawin ko kung ano gusto ko, pinaghirapan ko yan. Ganun tayong mga tao, di ba? Mahilig tayong tanggap ng tanggap. Pero yung nagbigay, hindi tayo nagre-recognize. Malapit lang tayo sa Diyos pag may problema tayo. Amen. Freedom. May freedom tayo. Kamukha nung bunsong anak, na alibughang anak, meron siyang freedom na inabuso niya. Ano ngayon nangyari? Naubos yung kayamanan na nakuha ng bunsong anak. Amen. At dumating yung time na naghirap siya. Wala na siyang pera. Siyempre, pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Wala ka ng mabili. Anong nangyari dun sa bunsong anak? Pag-aalaga ng baboy ang binagsakan niya. May makain lang siya. Kahit yung pagkain ng baboy, kaning baboy, kinakain niya, magkaroon lang ng laman ng kanyang tiyan. Hindi ba? From riches to rags. Ang hirap na. Di ba? Mas maganda pa siguro yung galing ka sa hirap, tapos bigla kang yumaman eh. Pero yung mayaman ka, bigla kang naghirap, mahirap yun. Biglang nawala yung kanyang freedom. Hindi na niya mabili kung anong gusto niya. Hindi na niya mabayaran ang mga bayarang babae. Hindi na niya masustentohan ang kanyang mga bisyo. Nawala siya ng freedom. Bakit? Kasalanan niya eh. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi yung gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon ka ng diabetes, ng high blood. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon ka ng broken relationship. Gusto natin yan. Because inabuso natin yung freedom na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Kaya, di ba, ang tao minsan humihinto na lang sa bisyo pag may sakit na eh. Parang yung alibughang anak, huminto na lang siya sa mga masasama niyang gawain kasi wala na eh. Wala na siyang resources eh. So, halaga na siya ng baboy. Would you imagine? Anak ng mayaman, doon sa bahay ng kanyang tatay, ang dami nilang katulong. Kakain na lang siya. Pagsisilbihan siya ng mga katulong.
Mahal na mahal siya ng tatay niya. Tapos hindi pa man lang niya nahintay mamatay yung tatay niya, hinihingan niya yung kanyang mana. Pero binigay pa rin ng tatay. Bakit? Kasi itong tatay na to, mapagmahal. Sino ba namang magulang ang hindi ibibigay para lahat sa kanyang anak? Kung tayo ang mga makasalanan diba? Tayo makasalanan na nanay, tatay. We are always wishing to give the best sa ating mga anak. How much more pa kaya ang ating Ama sa Langit ang hindi ibigay ang para sa atin? Amen. So, naglaga siya ng baboy. Alam naman natin, di ba, ang baboy mabaho. Ang baboy, kinakain niya kahit ano. Amen. So, dumating sa buhay nung alibughang anak na talaga naman na siya ay naghirap. Baboy na lang ngayon ang kanyang kasama. Baboy na lang. Kahit kausapin niya yung baboy, hindi siya sasagutin. Buti pa yung baboy, no? Regular na kumakain. Buti pa yung baboy, may pakinabang. Pag mataba na, pwede mo katayin, pwede mo ibenta. Pero siya, ano? Ano ngayon siya? Nag-iisa. At doon niya na-realize na mali at ang laki ng kasalanan na ginawa niya sa kanyang tatay. Dito na papasok yung kaninang kinikwento natin na prisoner. Na wala na yung freedom ng bilanggo, kasi bilanggo na siya Diba? Nawala yung freedom niya Napunta siya sa mahirap na sitwasyon. Tayo din. Ganyan din tayo. Saka lang natin naalala ang Diyos kapag wala nang makain, pag wala nang pera, pag may sakit na, bakit natin nagiging last resort si Lord? Saka tayo nakaka-realize na, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Lord, tulungan mo ko. Diba? Pagising pa lang sa umaga, biyaya na lang yung Diyos yan. Ang daming mga tao na hindi na nagigising sa panibagong umaga. Pero tayo, nakakarinig ka pa ng gospel. Tinatouch pa ni Lord yung ating mga spiritual life. Kasi, ang totoo naman talagang problema natin sa bawat araw, yung wala tayong pera, walang trabaho, may kagalit ka, nagkagyera sa ibang bansa. Hindi naman talaga yun ang totoong problema natin Ang totoong talagang problema natin, paano masusulat ang ating mga pangalan sa Book of Life o sa Aklat ng Buhay? Paano tayo makakapunta sa langit? Ayan ang totoo nating problema. Kasi yung mga bagay dito sa mundo, kahit ikaw yung pinakamayaman, wala tayo madadala Pag namatay tayo, yan ang katotohanan ng buhay. Na tayo nakiki-apartment lang dito sa mundo. Yang mga kaabalahan na nasa isip natin, finifeed lang yan ng demonyo para wag tayo magkaroon ng interes na makarinig ng mabuting balita. Kasi the truth will set us free. Tandaan natin, ang pakikinig ng mabuting balita, pinapalaya tayo mula sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo nakakarinig ng mabuting balita, everyday everyday. Kasi sinabi sa Joshua chapter 8, na chapter 1 verse 8, na pag nilayan nyo araw at gabi ang salita ng Panginoon. Hindi na nga natin nagagawa Kaya, kahit ngayon lang, nakahiga ka, kumakain ka, di ba? Sa pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya. Wala nang mga ngaral sa atin. Alalaki na natin Hindi naman lagi haharap sa atin ng nanay natin, tatay natin, teacher natin. Sinabi sa'yo, igala mo yung amatin Sabi ko sa'yo, huwag ka magnanakaw Hindi ba? Kaya ang Ama sa Langit, kahit social media nandyan. Hindi lang ito, kahit sa YouTube, sa TikTok, may mga preacher pare na everyday nag-gospel. At tayo ng mga Katoliko, alas 6 ng umaga, everyday merong, di ba, gospel, misa. Amen. So, sa talinghaga, nagsisi yung bunsong anak. Sabi niya, nagkaroon siya ng throwback sa kanyang isipan. Sarap ng buhay ko sa tatay ko. Ito ko ngayon. Wala talaga.
Kaya sabi niya, nagdesisyon siya. Nakakulong siya dati sa kasalanan. Puro makamundo, layaw ng katawan, dikas na kasalanan ang kanyang naging pamumuhay. Bilanggo siya eh. Noong mga time na nakuha niya yung kanyang mana, nagpakasaya siya, akala niya, andun yung kanyang yung wala nang katapusan, bilanggo siya during that time. Time na nagkakaroon siya ng pagkakamali at kasalanan, bilanggo siya. Pero nagdesisyon siya na bumalik sa kanyang tatay, humingi ng tawad. Amen. Tayo din. Hanggat tayo ay nabubuhay sa kasalanan, halimbawa na lang, galit sa ating kapwa, tayo ay bilanggo ng galit. Amen. At na kanino yung susi para tayo'y lumaya? Nasa atin din. Kasi ang Diyos, nandiyan siya eh. Ang Diyos, siya ang ating judge. Siya ang hukom. Siya ang maghuhusga. Tayo, nasa atin na yung susi eh. Yung freedom natin, yung free will natin, pwede natin gamitin susi yung para lumaya tayo sa galit. Kasi nabibilanggo tayo eh. Akala natin kapag galit tayo sa ating kapwa, nakakaganti tayo. Pag di natin kinakausap, paggagantihan natin, di. Bilanggo tayo ng galit, tayo ang napaparusahan. Mabigat yung kalooban, walang kapayapaan. Amen. At alam na ba natin, na yung forgiveness na yan ang nagpalaya sa atin sa pamamagitan ng pagpapapako ni Kristo sa krus. Dahil sa forgiveness na yan, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa ating mga walang niya, sa ating mga makasalanan. Bakit tayo hirap na hirap ibigay yan sa ating kapwa? Pero pag tayo ang nagkakasala sa Diyos, naniniwala tayo na tayo patatawarin ng Diyos anytime. At pag pinatawad tayo ng Diyos, erase na. Ine-erase na ni God yung ating kasalanan. Kasi binibigyan tayo ni God ng another pagkakataon para magbalik loob, to start all over again. Pero tayo, minsan nagpo-forgive tayo, o sige, pinapatawad na kita. Pero pagka naaalala natin yung kanyang dating nagawang kasalanan, hindi ba nagagalit tayo uli? Parang sugat na nananiliwa uli. Which is mali yun. Walang totoong forgiveness dun. Ang totoong forgiveness, yung kahit maalala mo yung ginawa niya sa iyo noon, hindi ka na nasasaktan. Kasi nag-forgive ka na eh. Kailangan na forgiveness mo, may kasamang pagmamahal. May kasamang pagpapakubabang loob. Kasi tayong mga tao, ang trabaho lang natin, ang utos ng Diyos, magpatawad. Kasi nabibilanggo tayo pag hindi talaga natin ginagawa yun. Ang trabaho ng Diyos, maghusga, magparusa, magpala. Trabaho ni God yun. Tayo, kinukuha natin yung trabaho ng Diyos. Kinukuha natin yung paghuhusga. Kinukuha natin yung pagpaparusa sa ating kapwa. Wala tayong karapatan. Yes, nagkasala sa atin ang ating kapwa. Pero, may kasalanan din tayo. Maaring hindi natin kasalanan yung ginawa niyang kasalanan sa atin, pero may kasalanan din tayo. Amen. Ang problema kasi sa ating mga tao, kapag tayo ay nagkakasala, we're asking forgiveness from God. Pero pag yung kapwa na natin na nagkakasala sa atin, ang bigat magpatawad. Why? Because of ego. Because of pride. Ay, tatay ako nanay ako, anak ka lang. Hingi ako tawad sa'yo. Ano kasi ni swerte? Boss ako sa kumpanya. CEO ko. Empleyado lang. Janitor ka lang. Tapos hingi ako tawad sa'yo. Amen. Binibilanggo tayo ng ating mga pride, ng ating mga ego. At yan ang gustong-gusto ng dyablo. Ibilanggo tayo dyan. Sa mundo, ipin sa ipin. Minura ka, pakimura nga na mas malutong, gantihan.
Sabi nga kahit anong taas ang pinag-aralan mo kahit mayaman ka at kilala ka, galitin mo yan. Makikita mo kung ano talaga ang nasa puso niya. Di po ba? Bilanggo tayo ng ating mga kahinaan. Akala lang natin malaya tayo, pero bilanggo tayo. At maraming bilangguan ang meron sa ating buhay. Bilanggo ng galit, bilanggo ng inggit, bilanggo ng bisyo. Ang dami pala nating selda. Isa-isa na yung lumaya dyan. At ang susi ay nasa atin. Ang susi ay si Kristo. Si Jesus. Actually, hindi mawala-wala yung galit sa puso mo kasi ayaw mong lumaya. Nagtatanim ka. Alam niyo ba, ang pagtatanim ng galit sa kapwa ay parang buto. Alam niyo yung buto, halimbawa buto ng mangga o buto ng kung anumang halaman. Di ba ang buto ay tinatanim niya sa ilalim ng lupa para tumubo? Ganyan ang galit. Kapag itinanim mo yan sa lupa, ay araw-araw mo yan dinidiligan ng galit, mag-grow yan, lalaki yan, magsasanga-sanga yan. Amen. Kaya, ito, panahon ng Kwaresma. Papasok na naman ang pag-alala sa mga paghihirap ni Kristo. Para sa atin. Kasi mahal tayo ng Diyos. Tapos, ang galit nandito pa rin. Ayaw pa rin magpatawad talaga. Ano ba sabi ng Panginoon? Kapag hindi tayo nagpapatawad, di rin tayo patatawarin ng Diyos. Basahin niyo yan sa Mateo. Pero kung nagpapatawad tayo ng ating kapwa, ay patatawarin tayo ng Diyos. Kasi kung ano yung takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, eksakto, yun din ang gagamitin sa atin ng Diyos. Galit na galit tayo sa ating kapwa kasi ginawa tayo, pinag-aral mo, nagpabuntis, pinautang mo, di ka binayaran. Hindi ba ganyan tayo mga tao, no? Lalo na kung tayo yung tama, ang taas ng pride natin. Gagantihan kita. Di kita kakausapin. Lumuhod ka dyan. Di ba? Ganyan tayo Hindi natin nakikita kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Buhay ni Kristo ang ibinigay. Kung hindi binigay ni Kristo ang kanyang buhay, kahit anong gawin natin, hindi tayo makakalapit sa ating Ama. Impyerno tayo lahat. Forgiveness, ang hirap ibigay kapag mataas ang pride natin. Amen. Pero tularan natin tong alibughang anak na bunso. Oo, naging mayabang siya, naging makamundo siya, pero dumating sa point sa buhay niya na humingi siya ng tawad. Ang paghingi ng tawad sa Diyos at pagpapatawad sa kapwa ay isang desisyon na ginagamitan ng free will natin. At kapag tayo ay nagpatawad sa ating kapwa, pinapalaya natin ang ating sarili. Amen. Ano man yung kasalanang meron tayo, pinapalaya natin. Amen. Sabi nga, huwag mong hahayaan na matapos ang bawat araw na hindi ka nakapagpatawad. Kasi baka mamaya hindi ka na magising mamaya. Tapos, haharap ka sa paghuhukom, dala mo yung galit mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa ibang tao. Lalo na sa kadugo mo, no? Huwag kang magtatanim ng galit. Asawa mo yan, lalo na. Di ba sabi nga, ang mag-asawa ay isa lamang? O kaya, lalo na sa magulang mo. Hindi ba sabi nga ng salita ng Panginoon, love your enemy. Ibigin mo yung kaaway. At anong sabi, utos sa mga magulang? Ibigin mo, igalang mo yung ama't ina. Love. Pag-ibig. Kaya nga, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Gayon na naman pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Di po ba? Sa buhay natin ngayon, bibigyan tayo ng pagkakataon uli ng Diyos na pumasok sa Holy Week for 2024. Makikita na naman natin yung mga pinapalabas sa TV na 7 last word, yung, di ba, paghihirap ni Kristo, pagpako sa kanya sa krus. Binibigyan na naman tayo ng Diyos sa pagkakataon na magnilay. Ano ba ang pinakamabigat na kasalanan na nagawa sa iyo ng kapwa mo na hindi mo mapapatawad?
Ay titatanong naman sa atin ng Diyos, ano naman kaya yung nagawa mong kasalanan sa akin na hindi ko pinatawad? Amen. Masarap mabuhay sa bawat araw na wala ka ng galit. Okay, medyo nagtuon ng Panginoong Jesus, no? Ang mensahe ngayon ng Diyos sa galit, no? Kasi nga, forgiveness sa ating mga kasalanan, di pa nandiyan na yung galit eh. Sa totoo lang, galit talaga tayo sa harap ng Panginoon eh. Sa mga ginagawa nating kasalanan. Pero hindi, no? Andun eh. Yung alibughang anak, yung tatay doon, grabe yung compassion niya. Compassionate siya masyado sa kanyang anak. At yung tatay doon sa alibughang anak, napakahaba ng pasensya. Pero mo hinintay yung pagbabalik ng alibughang anak. Araw-araw hinihintay niya. Na kahit ibinigay niya ng lahat ng kayamanan, naghihintay siya ng pagbabalik. Kasi alam niya na kapag bumalik ito, buong puso itong hihingi ng tawad sa kanya. At ganun nga nangyari, di ba? Bumalik. I-picture mo sa mind mo na eto na, no? Eto na yung senaryo, no? Eto na yung pinaka-highlight ng alibughang anak. Andyan na. Andyan yung ama, nakatayo. Malayo pa lang, nakita na niya yung alibughang anak niya. Bumabalik. Gula-gulanit yung damit. Payat. Malungkot ang mukha. Punong-puno ng pagsisisi. Nagalit ba yung tatay? Nagalit ba? Hindi, diba? Sabik na sabik yung tatay eh. Sabi niya, eto na yung aking anak, yung minamahal kong anak, bumalik. At wala, hindi niya sinabi sa anak niya, bakit ka nandito, ha? Ba't ka bumalik? Naubusan kayamanan, no? Hindi niya ganun eh. Pag-ibig yung sinalubong. At hindi lang yun, ha? Ano sabi nung instruction ng tatay sa kanya mga alipid? Patayin nyo yung mga pinakamatabang guya dyan. Maghahanda tayo. Magsasaya tayo. Kasi namatay yung anak ko at bumalik muling nabuhay. Ganun ba tayo? Ganun ba yung quality ng pagpapatawad natin sa ating kapwa? Na halimbawa, nagkasala sa'yo yung asawa mo, yung anak mo, bumalik, nagsisisi ng buong puso. Ang tendency natin gumante, buti nga sa'yo. Hindi. Dapat natutuwa tayo sa mga taong humihingi sa atin ng tawad ng buong puso. Diba? Kumbaga, sabi nga ng Panginoon, kung alam mo na may taong galit sa'yo, ihinto mo muna yung paghahandog sa kanya. Kasi mahirap yung halimbawa, lay minister ka, lector commentator ka, pari ka, nilingkod ka sa Diyos, panay kanta mo ng papuri. Behind naman pala dyan. Pag uwi mo, bigat yung kalooban mo sa kasama mo sa bahay. Baliwala yun. Diba? Makipag-ayos ka muna. Umingi ka na ng pakikipag-ayos at ayaw tanggapin yung pakikipag-ayos mo. Pananagutan na niya yun sa Diyos. Basta ang sabi ng Panginoon, ano sabi niya sa kaaway? Ipanalangin. Keep on praying sa mga taong umuusig sa'yo, galit sa'yo. Pray, pray, pray. Forgive. Forget. Magka-partner yun na forgive and forget. Kasi ganun eh. Alam nyo, tayo ay nabibilanggo sa ating mga kahinaan at kasalanan kapag nakatuon lang tayo sa ating damdamin, emosyon. Kasi yan ang ginagamit ng Diablo eh. Yung emosyon natin. Di ba pag galit ka, emosyon yan. Ginagamit niya yung pagkakataon. Tinatouch niya yung pride. Amen. Kaya yung pinaka-highlight ng prodigal son, niyakap ng ama yung kanyang prodigal son. Lumuhod yung prodigal son. Ama, patawarin mo ako. Mga kasalanan ko. Na? Andito ako nagbabalik loob. Kahit gawin mo na lang akong alipin. Ayun. Sabi ng prodigal son,
kahit gawin nyo na lang po kung isa sa mga katulong nyo. May makain lang po ako ng maayos. Meron lang po ako matirhan ng maayos. Kasi buti pa po dito yung ating mga katulong. Ang sasarap po ng kinakain nila. Meron silang magandang matutulungan. Ako po talaga, naranasan ko ang makasama ang baboy. Kainin ng kaning baboy. Amen. Sa pag-ask natin ng forgiveness kay God, it should be straight from the heart. Yung bang tipong, kahit anong parusa ang gawin mo sa akin, Lord, basta mahalin mo lang ako uli. Parang ganun eh. Yan. Yung talagang mararamdaman ng Diyos yung pagsisisi. Alam nyo, ang Diyos, napakabuti niyan eh. Tingnan mo yung nangyari kay Jonas, yung propeta. Si Jonas kasi, inutusan siya na pumunta ng Nineveh para ipangaral sa mga tao doon na magbalik loob na sila sa Diyos. Kasi masasama yung mga tao sa Nineveh. Napakasama. Actually, hindi nga agad sinunod ni Jonas yun eh. Pero dumating yung time na pumunta rin talaga siya sa Nineveh. Pinangaral niya na, magbalik loob na kayo. So, anong ginawa ng mga tao doon? Nakinig. Ultimo yung hari doon, nagbalik loob. Kasi, pag hindi nila ginawa yun, gugunawin ng Diyos ang lugar na yun. Pero nagbalik loob ang mga tao eh. Kaya nagbago ng isip ang Diyos kasi nakita niya yung buong pusong pagsisisi. Yung buong pusong pagsisisi, nakita niya. Ganon din tayo. Kapag naramdaman ng Diyos na talagang nag-aas tayo ng forgiveness with all our heart, nagbabago ng isip ang Diyos. Imbis na parusahan tayo, hindi ba? Pinapatawad tayo. Anyway, wala pa nga tayo sa pagpaparusa eh. Nabubuhay pa tayo sa habag ng Diyos. Yung nararanasan nating hirap sa buhay, hindi yung parusa ng Diyos. Consequences siya ng ginawa natin. Kasi nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Hanggat nandyan yung forgiveness ni God, hindi pa tayo pinaparusahan. Kasi ang pagpaparusa, ang paghuhusga, sa pagbabalik muli ng Panginoong Hesus, sa araw, sa oras na hindi natin alam na parang magnanakaw. Amen. Kaya, napakaganda ng ginawa ng prodigal son na to. Nagbalik loob siya ng buong puso. Tanggapin lang siya. Alam mo yung ipagpipilitan talaga niya yung sarili niya. Ganun ba tayo pagka nag-aas ng forgiveness kay God? Ipagpipilitan talaga natin. Kahit anong gawin niyo po sa akin, tanggapin niyo lang. Mahalin mo lang ako uli. Parang ganun, no? So, saan tayo dun? Tayo ba yung ama na naghihintay sa muling pagbabalik ng anak? Tatanggapin at patatawa. O tayo yung prodigal son na pagamat tayo nagkasala, na-found natin yung freedom natin to choose, to ask forgiveness sa tatay. Ay, syempre, sa kwento, may kontrabida. Diba? May kontrabida. Of course, ang bida sa kwento, yung ama. Naging kontrabida yung bunsong anak. Pero, as the story na lalakad yung story, medyo nag-iba yung character ng bunsong anak. Naging mabait. Naging parang bida na. Di pumasok naman ngayon yung panganay na anak. Yung panganay na anak, imbis na matuwa siya, kasi bumalik yung kanyang kapatid, nagsisisi, aba naman, sabi niya, ano nangyayari? Bakit ang ingay-ingay dito sa bahay? May kantahan, may handa. Anong nangyayari? Tinanong niya doon sa alipin. Kasi po, dumating yung inyong bunsong kapatid pinatawad at pinaghanda ng tatay nyo. Magsaya daw po tayo. Kinausap ng panganay na anak yung tatay, bakit namang ganyan? Uy, nanangya ka na. Inuha na yung mana niya. Nilustay. Tapos babalik-balik dito. Para ano? Ako kasama mo na ako lagi. Hindi kita iniwan. Katulong mo ako sa lahat ng ginagawa mo. Pagkatapos hindi mo nga ako binigyan ng ganitong engranding kasiyahan eh. Tapos siya, yun ang walang niya sa kanya. Siya pa yung binigyan mo ng, diba? So, anong nakita natin na sa panganay? Yung pride niya. Parang sinasabi niya sa tatay niya na, naging mabuti ako na, dapat, I deserve that. Deserve ko yung mga ginagawa mong sa reward dyan sa kapatid kong yung walang yang yan.
ganyan din tayo. Madalas, inggitero tayo. Inggitera. Madalas, imbis na maging peacemaker tayo, hindi tayo nagiging peacemaker. Halimbawa, biyenan, anak, at saka, halimbawa, yung biyen ng babae, at saka, halimbawa, ganito, halimbawa, sa sitwasyon sa isang bahay, no? Halimbawa, ikaw yung palagay natin, babae na anak. Siyempre, kakampi mo, nanay mo. Tapos, merong asawa mo, manugang niya, magbiyanan sila, no? Oh, nag-away kayo ngayong mag-asawa. Ay, saan ngayon mag-stand? Yung biyanan. Kakampi ba sa anak o dun sa manugang? Usually, di ba? Pag anak ko, di kakampihan ko. Hindi dapat ganun mga biyanan, no? Dapat, you have to be a peacemaker. Kasi gustong-gusto ni Kristo na tayo ay maging tulay ng pagkakasundo ng ating kapwa. Kaya dapat wala tayong papanigan. Kailangan maging peacemaker tayo. Kailangan ipagbatiin natin sila. Hindi yung, ikaw yung biyanan, ikaw pa yung nanunulsol. O sige, wag mo yan patawarin, wag mo yan tanggapin. Parusahan mo yan. Sulsul, no? Di ba? O ano ginagawa ng biyanan mo? Eh di binibilanggo ka. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, palakihin natin ang ating mga anak sa turo ng Diyos. Amen, para hindi sila mabilanggo sa spiritual prisoner eh. Amen. So, yung panganay, inggitero. Hindi lang inggitero sulsulero pa. Ano pa, yung bang nanunumbat? Parang nanunumbat pa siya doon sa tatay niya. Parang pinapamukha pa niya na, ganito yung ginawa niya na, parang tinrobak pa niya. Ganyan ang ginawa sa iyo, kinuha kay kayamanan, tapos nilayasan ka. Babalik-balik dito. Amen. Ganun ba tayo? Tayo ba yung panganay na kapag merong kasalanan yung ating kapwa, nagbibilang tayo ng kasalanan niya? Ganito yung ginawa mo sa akin ito eh. Ganyan pa rin, inulit mo pa rin. Diba? Ilang beses ba sinabi ng Diyos na tayo magpatawad sa ating kapwa? 7 times 7, walang katapusan. Hanggat nabubuhay tayo. Diba? Hindi pwedeng hindi tayo magpatawad. Amen. Bakit kailangan hindi ka magpatawad ng kapwa mo? Anong karapatan natin dun? May kasalanan din tayo eh. Kung hindi kaya tayo patawarin ng Diyos, maaring yung kasalanan ng kapwa mo sa'yo, halimbawa, hindi ka binayaran ng utang, o kaya, chismis ka, o kaya pinatay yung mahal mo sa buhay. Okay, kasalanan niya yun, hindi mo mapatawad. Ikaw, tayo, may kasalanan din tayo Hindi ka lang tayo pumatay, kamukha ng ginawa niya. Pero may kasalanan din tayo. Paano kung di rin tayong patawarin ng Diyos? Sabi nga huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Amen. Kaya itong panganay na anak na to, ano siya mararamdaman mo sa kanya yung galit at hinanakit sa kanyang kapatid. O, di ba? Minsan pagdating sa pera, makikilala mo kung sino talaga yung tunay na anak eh. Minsan buhay pa yung magulang, pinag-aagawan na yung kayamanan. Kaya nga, di ba dapat ang kayamanang iniiwan nyo sa anak nyo, aral ng Diyos. Kaya, para kahit mamatay kayo, yung aral ng Diyos na itinanim nyo sa puso ng anak nyo, minanan nila yan, ipamamanan nila yan sa anak nila, sa kaapu-apuhan. Biro mo, patay ka na, pero for the next generation, yung pamana mo na pinalaki mo yung anak mo na may pag-ibig sa Diyos, pinalaki mo yung anak mo na sumusunod sa Panginoon, hindi yan mananakaw. Yung kayamanan, nalulustay, nawawala eh. Amen. Pero ano yung advice nung ama sa kanyang panganay na anak? Anak, ikaw kasama na kita palagi. Na-enjoy mo lahat ang meron ako. Pero itong kapatid mo, naligaw ng landas. Parang isang tupa na nawala. Nawalang tupa. Amen. Pero ito nagbabalik Dapat matuwa tayo. Kasi ang mga taong nagbabalik loob sa Diyos, tinatay kinukuran ng kanilang mga kasalanan, nagdidiwang ang mga anghel sa langit. Ay, salamat! Nagbalik loob. Amen. Akala kasi natin na ang mga bagay na dapat ikasiya lang,
yung mga bagay na nagkakaroon tayo ng benepisyo. Yung parang tipong, sige, pinamanahan kita ng malaking kayamanan ha. Gagawin naman ng anak. Sige tatay, salamat po. Tapos ang ginawa niya, imbis na nilustay niya, pinalago niya. Binigyan siya ng 1 million. Nung binigay sa kanya ng kanyang tatay, ginawa niya 10 million. Doon tayo natutuwa. Siyempre, nakakatuwa talaga yon. Pero ano bang sabi ng Diyos sa atin? Mahalin mo yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Mahalin mo yung mga taong hindi makakaganti sa'yo ng kabutihan. Kasi nandoon yung best reward ni God. Aanuhin mo pa yung ginawan ka ng kabutihan, ginawan mo ng kabutihan, tapos gaganti sa'yo ng kabutihan, na-receive mo na yung iyong reward. Ang maganda na reward na hinihintay natin mula sa Panginoon. Amen. Na kailangan lumaya na tayo hanggat may panahon pa, hanggat hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, hanggat hindi pa tayo namamatay. Kailangan nating magdesisyon na tayo ay mawala na sa pagkakabilanggo natin, sa ating mga pride, sa ating mga ego, sa ating mga galit sa ating kapwa. Ang nagmamataas, binababa. At ang nagpapakababa, tinataas. Alam ni Lord yan. Alam niya yung mga sakit na naramdaman natin sa ating mga puso. Alam ni Lord yung mga pag-aapi na ginawa sa atin ng mga tao noon. Alam niya yan, hindi siya natutulog. Siya yung hukom. Siya yung magbibilanggo. Siya yung magpaparusa. Tayo, forgive, and forgive. Walang katapusang forgive. Kasi kapag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa, tayo yung lumalaya. Pag hindi natin ginagawa yun, bilanggo tayo. Para tayo yung pumuposas sa dalawang kamay natin. Nakaposas yung dalawang kamay natin, pero hawak natin susi, ayaw natin gamitin. Amen. We have the freedom. Kaya huwag natin gagayahin din yung panganay na anak. Yes, naging mabuting anak yung panganay kasi di niya iniwan yung tatay niya eh. Pero behind doon sa kabutihan niya, meron din pala siyang isang karakter na hindi pwede, kailangan magdusa yan. Di ba sinasabi nga na sa batas ng tao, huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Kasi may batas. Amen. At sa tuwing tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa na may pagkasamang paglimot, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Pinapatawad din tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin. Masarap ang may kapayapaan sa puso. Masarap na maisip na, ay, napatawad ko siya sa tulong ng Diyos. Alam niyo, ang hirap magpatawad sa kapwa pag wala sa'yo ang Panginoon eh. Pero pag nasa iyo ang Panginoon, patawad mo yan. Amen, napapatawad mo yan. Tsaka don't ever compare. Kasi ganun ang ginawa ng panganay. Kino-compare niya eh. Dito ako, di mo ko pinagpatay ng mga ganyang hayop. Di mo ko pinaghanda. It's better to give than to receive. Dapat yung panganay, pinakita na niya na mabuti siyang anak, hindi niya iniwan yung kanyang ama. Dapat nung magbalik yung kanyang kapatid na alibugha, dapat yung karakter niya kamukha din niya. Dapat nasabik din siya. Dapat happy din siya. Mabubuo na yung family nila eh. O mabubuo na yung kanilang relasyon ng father-son relationship eh. Dapat ganun tayo. Pag may mga member tayo ng family na, kasi di ba sinasabi nila may black sheep daw sa mga anak. Ako hindi ako naniniwala dun. Walang black sheep. It's just a matter na maaaring nagkamali. Pero walang black sheep. Bakit? Naisinilang ba yung kapatid mo? Naisinilang ka ba? Black sheep ka na? Hindi ah. Nagkakasala lang ang tao sa environment. Nahahawa. Diba? So, kailangan nandun yung pagtanggap. Kasi, lahat nga, yun nga diba sabi ko sa inyo, ang talagang problema ng tao, tayo, spiritual. Spiritual talaga ang problema natin. Hindi yung mga material. Kasi material, iwanan yan eh. Kaya pag yung kapatid mo, kapwa mo, masama ang ugali, maawa ka sa kanya. Huwag kang magalit. Bakit? Kasi ganun ang ginagawa sa atin ni Kristo eh. Hindi ba? Kaya nga niya pinapagaling yung mga may sakit noon eh. Nakakakita ang bulag eh. Kasi naawa siya, nahabag siya. Gusto niya, wag mabulag. Ay, pagalingin yung pagkabulag para makakita. Alisin na yung pagkabingi para makarinig. Alisin na yung ketong para luminis, hindi na nilalayuan ng tao.
Alisin na yung pagka-paralyze para makakilos na. Ayaw niya naka-bedridden dyan. Pero tayo, no? Dapat ganun din ang ating sa kapwa natin. Ay, yung asawa ko na singgero. Huwag ka mag-aalis sa kanya. Kasi may sakit siya spiritual. At yung sakit na yun, kinakahabagan yun. Ipinagdadasal yun. At magpasalamat ka sa Diyos. Lasinggero yung asawa mo. Ginagamit niya yung pagiging lasinggero ng asawa mo para habaan yung pasensya mo. Para turuan ka magpatawad. Para turuan ka magdasal. Sometimes, we have to think positive sa mga negative na nangyayari sa buhay natin. Amen? Kasi, kapag yung mind natin, since our mind is the battleground of ng devil, binibilanggo ng diablo yung ating utak, yung ating isip. Sinasara niya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Anong forgive? Talaga, ayaw ng diablo na mag-forgive tayo. Kasi hindi siya mapatawad ng Diyos eh. Diba? That Satan is a fallen angel. Bakit hihingi ba naman tawad yun? Kaya nga, diba, ang kasalanang hindi mapatawad ng Diyos ay isa lamang. Yung kasalanang hindi natin hinihingi ng tawad. Yan ang hindi mapapatawad ng Diyos. Amen. Kaya, dito sa prodigal son, nakikita na dito yung pagkabilanggo nating mga tao na binigay na nga sa atin ng lahat, ang free will, ang kalayaan to decide to choose the good and the bad. Kasi yan ang battle, spiritual battle natin, araw-araw, oras-oras eh. Pero ayaw nating lumaya. Sisihin natin ang ating mga sarili. Ang diablo, talo na yan. Talo na yan. Mula nang namatay, pinako, at muling nabuhay ang Panginoong Jesus, si Jesus is a victorious God na. Nananalo na lang si Satanas sa atin kasi binibigay natin yung ating free will sa Kanya. Binibigay natin susi. Amen. Nagpapabilanggo tayo sa Kanyang mga panloloko. Siyempre, magpapakita ba naman sa Satanas na nakakatakot na mukha? Hindi. Pupunta siya sa mga bagay na masarap patingnan to attract us. Kamukha ng ginawa niya kay Eva at Adan. Nag-form siya na pinakita niya na yung bawal na prutas ay masarap, pag kinain, magiging parang Diyos. Ganyan siya. Tinutukso tayo. Amen. But we have to lumapit talaga sa Diyos eh. Amen. Forgiveness. Itong mahal na araw na to, tinuturuan tayo na to forgive and forgive. Napakabuti ng Diyos. Biro mo ha, nakapako na si Kristo sa krus, doon sa na 7 last word. Pero anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakapako na ha. Inalipusta na. Nilatayan na. Minura-mura na. Pero anong sabi ni Kristo? Patawarin nyo. Ama, ang mga taong ito hindi nila alam nila ang kanilang ginagawa. Hindi ba natin talaga alam ang ginagawa natin? Alam natin yung ginagawa natin. Kaya lang, yung forgiveness na nagmula sa pangungusap ni Jesus during nung nakapako siya, pagmamahal pa rin. Pagmamahal pa rin. Actually, pag tayo nagpo-forgive, tayo yung unang gumagaling sa sakit. Tayo yung unang lumalaya. Amen? Kasi alam nyo, ang ating decision sa buhay, halimbawa nga, doon nga sa galit, no? Parang ano daw yan? Parang gulong ng sasakyan. Di ba ang gulong umiikot? Pag iyon ay flat tire, hindi na makaandar. Ganon tayo sa mga problema natin. Para tayong gulong. Pag na-flat, wala na, hindi na makaandar, hindi na makausad. Kailangan, anong ginagawa sa flat tire? Di ba pinapalitan ng bagong gulong para makaandar uli? Ganon tayo dapat. We have to change. Kailangan natin magbago. Para gumulong yung buhay natin papunta sa Diyos. Kasi pag hindi tayo nag-change ng tire, flat tire, wala. Lugmok tayo. Doon lang tayo. Wala tayong mararating. At we cannot do all those things kung hindi tayo konektado sa Diyos. Kung lagi na lang tayo magdi-decide by our own. Meron kasi tayong human will eh. At kailangan natin ng God's will para makalaya tayo sa mga kabilangguan natin, sa mga pagsubok. Actually, ang mga problema na meron tayo, ano yung blessing yan eh. Blessing.
Akala lang natin, parusa, hindi, blessing. Kaya nga may mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Nung magkasakit, nagbalik loob sa Diyos. Nagkaroon ng problema sa katawan. Hindi ba? Pero nagbalik loob sa Diyos. It's a blessing. Nawalan ka ng trabaho, it's a blessing. Merong reason kasi sa bawat bagay na nangyayari sa buhay natin. Namatay yung anak mo, it's a blessing. Sabi nga, kapag may nakakaranas tayo ng mga problema sa buhay natin, lagi tayo maghalungkat sa baol ng pagpapasalamat. Nagkukulang kasi tayo ng pagpapasalamat sa Diyos eh. Kaya pa sa sampung biyaya ng Diyos na meron tayo, mawala lang, no, magkaroon lang ng problemang isa, nakakalimutan na natin yung 10 biyaya. Amen. Sabi po sa Thessalonica, ipagpasalamat nyo ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Bad or good, we have to give thanks to God. Kasi, yung pagsubok sa buhay natin, na parang pakiramdam natin na bilanggo na tayo sa kahirapan. Diba? Ano yan eh? Pampalakas yan. Vitamins yan. Ang hirap naman na mabuhay ka sa mundo, wala problema. Struggle yan. Sabi nga, ang ating pananampalataya ay parang ginto na dinadalisay sa apoy ng pagsubok. Amen. Kailangan, kasi ano lang naman yun eh. Andiyan na yung problema. Nabibilanggo ka na sa halimbawa sa utang. Nabibilanggo ka na halimbawa sa galit mo sa kapitbahay mo. Andiyan na yan eh. Problema na yan eh. Pero huwag mo isipin problema. Pagsubok, test. Di ba ang mga test may answer? Actually, sa panahon natin ngayon, open book na ang Bible eh. Lahat ng problema natin may sagot na ang Panginoon eh. Hindi ka mukha ng panahon ni Kristo. Pinagdududahan pa siya eh. Ayan ba yung Mesiyas? Yan ba yung anak ng Diyos? Anak lang ng karpintero yan. Pero ngayon, di ba, open book na. Ito problema mo. Ito, makinig ka ng salita ng Diyos araw-araw. Ito yung sagot. Kaya natin hindi makuha-kuha yung sagot sa ating mga panalangin. Kasi hindi tayo nakikinig sa Diyos. Lagi lang tayong nagdadasal. Kung nakikinig tayo sa mga ganitong gawain, di ba nakikipag-usap ang Diyos sa atin? Amen. At yung pagdadasal natin sa Panginoon, mahalaga yun. Kasi nare-remind tayo, anak, forgive. Anak, tumulong ka sa kapwa mo. Kasi, ngayong Kwaresma, di ba, simula pa lang sa Ash Wednesday, tinuturo na sa atin yung prayer, paglilimos, pag-aayuno. We cannot do prayer, pananalangin, pag-aayuno, paglilimos, kung may bigat sa kalooban natin, may galit tayo, nakabilanggo tayo. Hindi magiging kalugod-lugod dyan sa Diyos. Tumutulong ka nga sa kapwa mo, pero yung taong galit na galit ka, di ko yung tutulungan, no? May lang niya ako niyan. Di ba? Walang baliwala. But if yung pinapalaya natin, kamukha ng alibughang anak na bunso, pinalaya niya siya yung sarili niya eh. Nag-decide siya eh. Kaya ay pupuntahan natin langit o impyerno, tayo din ang nagde-decide niyan eh. Kung saan eh. But of course, ang final decision nasa Diyos pa rin. Ang kaharian ng Diyos, hindi na kailangan mamatay ka bago mo makuha yung kingdom of God. Buhay pa lang tayo, pwede na tayo pagharian ng Diyos. Kaya sinusuri ng Diyos ang puso natin ngayon. Ano tayo? Sino tayo sa karakter ng alibughang anak? Sana tayo yung ama. Na kahit ganun ang ginawa sa atin ng ating mga kapwa na kasalanan, tapos na yun. Pinatawad na kita. Kahit maalala ko yun, wala na yun. Okay na yun. Sana ganun kagaan. Kasi may kasalanan din ako sa Diyos. Nagkakamali din ako sa Diyos. Gusto ko rin talagang patawarin ako ng Diyos. Kalimutan na rin niya yun. At mag-umpisa ako ng panibagong buhay. Kasama ang Diyos. Amen. Yung character ng alibughang anak na napakapangit, napakasalbay, nag-turn, no? Biglang, napakabait. Yung talagang, sige na po, tanggapin niyo na po ako, kahit gawin niyo na lang akong alipin dyan, kahit wala na sweldo, basta may makain lang ako, may matirhan. Ganun sana tayo mag-beg
ng forgiveness ni God. Kahit ano, Lord, gagawin ko, iwanan ko bisyo ko, iwanan ko lahat. Tanggapin mo lang ako sa iyong kalangitan. Amen. At hindi naman natin maluloko ang Diyos. Alam niya kung totoo. Kaya nga dapat, kahit once a month, pumunta tayo sa pare, mag-confess tayo. Hindi yung pagmahal na araw lang napupuno ang simbahan. Nakapila ang tao para magkumpisa. Bakit? Isang beses lang ba tayong nagkakasala sa loob ng isang taon? Kahit na lang. Sabi nga, isang beses isang taon eh. Pero, hindi ba? Pwede nga lang weekly. Pwede nga lang everyday eh. Hindi ba? Kasi, lumalapit tayo sa presensya ng Diyos eh. At huwag tayo maniniwala kasi sinasabi ng ibang sekta na huwag kang lumapit. Kung kumpisal ka sa pare, makasalanan din yun. Hindi. Kaya nga, ang kumpisal isa sa mga sakrament. Diba? Sakramento. Sarap ng feeling na pagkatapos mong masabi kay Father lahat yung si Father, sinasabi mo sa kanya, pero syempre sa Diyos ka nakikipag-usap, no? Kasi mga kapatid, tao pa tayo eh. Hindi pa tayo spirito, hindi pa tayo kaluluwa. Kailangan pa natin ng pare na mapagsasabihan natin ng ating mga kasalanan. Kasi alam natin, ginagamit siya ng Diyos para ibigay yung pagpapatawad. Kailangan pa natin ng mga santo. Santo ni Mama Mary, santo ni Jesus Christ, santo ni ganito. Kasi tao pa tayo eh, nakakakita pa tayo eh. Pag nakita natin yung image ni Jesus Christ, image ni Mama Mary, nire-remind tayo ng mga mabubuti nilang ginawa na dapat natin tularan. Kaya wala tayong ina-idolize na sabi, ay, Diyos-Diyosan nyo yan. Yatin yung Diyos-Diyosan yan. Pagdadaan ka ng simbahan, di ba napapasign of the cross tayo? Nagpapaalala. Problema ka sa kwarto mo, gusto mo na magpakamatay. Nakita mo yung rosaryo. Nagre-remind ka na may Diyos, may pag-asa pa. Hindi ba? Marami din kasi tayong bilanggo din tayo sa mga maling paniniwala. Bilanggo din tayo sa mga sarili nating katwiran. Amen. Kaya dapat itong alibugang anak na to, kamukha ng, kasi di ba, kilalang kilala itong parable. Dapat, yung karakter talaga ng ama ang manahin natin. Kasi, yung bibigay na pag-ibig sa atin ng Diyos is unconditional. Unconditional eh. 10 utos ng Diyos. Ang hirap pa yung kabisaduhin eh. Ayun, di ba? Ay, ginawa na lang 2. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat with all your heart, soul, strength, mind. Tapos love your neighbors as you love yourself. O, iniba na rin. May bagong utos na, ginawa na lang 1. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ay, paano ba tayo iniibig ng Diyos? Pinapatawad tayo. Kasi, doon sa utos na, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano kung yung pag-ibig mo sa sarili mo makasarili? Madamot. Kaya sinabi dun sa bagong utos, ibigin mo ang kapwa mo, kamukha, paano ka minamahal ng Diyos. Pinapatawad tayo ng Diyos, di patawarin natin. Amen. Unconditional love. To forgive. Para makalaya sa pagkakabilang. Para yung pagiging alibughan nating anak araw-araw. Maging maging tapat na anak, mapagmahal na anak. Amen. Na, itong alibughang anak na to, parang sinasabi sa atin ng Diyos, tingin mo ba sa sarili mo, ang dumi-dumi mo na? Dahil sa mga kasalanan ginawa mo. Kaya kitang gawing busilak, kasing puti ng bulak, magbalik loob ka lang sa akin. God is asking, lumapit ka sa akin. I will forgive you. Di kanya mapatawad. I will forgive you. But you also forgive. Kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, bigay din natin sa iba. Huwag tayo maramot. Para tayong yung mga kwento sa talinghaga na, pinagkatiwalaan ka ng ganitong halaga. Tapos nung maninila ng kaparte ang may-ari, ayaw mo magbigay. Parang nung talinghaga din niya na, humingi ng tawad yung alipin sa kanyang amo eh. Pinatawad ng amo. Tapos yung alipin, nung makasalubong niya yung kanyang kapwa alipin, siningin niya ng utang. Ayaw magbayad, binugbog niya yung kapwa alipin. Diba?
Pero mo pinatawad siya nung amo niya, nung siya daw yung nakasalubong ng kanyang kapwa alipin eh. Sinisingil na niya utang, ay magbayad, binugbog niya. Magbayad ka. Ang ganyan tayo pag hindi tayo nagpapatawad. Amen. Huwag natin dalhin sa hukay yung galit natin. Kasi tayo din nakaanin yan. Yung tampo, na nagiging inis, tampo, galit, lalo malaki yan, nagiging puot yan. Sa isip pa lang, pinapatay mo na siya, matay ka na sana, no? Ay, di ba? Kasalanan na yun. I mean, papunta ka na talaga sa kasalanan. Andito na sa mind mo eh. Kung pwede lang, kung hindi lang makulong eh. Baka pinatay mo na eh. Pinatay mo, tingnan mo si Kristo sa mukha nung taong kinagagalitan mo. O papatay mo ba si Kristo? Nilikha din yun ng Diyos eh. Mahal naman tayo lahat ng Panginoon eh. Lahat tayo makasalanan, mahal. Ang ayaw lang ng Diyos, yung ginagawa nating kasalanan, doon siya namumuhi. Kaya nga sinasabi ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Dilinisin niya tayo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Hindi naman tayo pwedeng pray na, Lord, baguhin mo ako, baguhin mo. Hindi naman pala natin ginagawa. Amen. Lumaya na tayo. At ang pananalangin, pag-aayuno, pagtulong sa kapwa, hindi lang yan mahal na araw. Ginagawa, araw-araw yan. Para araw-araw malaya tayong nakakasamba, nakakapagdasal, nakakapagbigay papuri sa Diyos. Araw-araw tayo nakakagawa ng kabutihan. Nagagawa natin yun dahil sa tulong ng Panginoon. Hindi natin magagawa yun kung sa atin lang. Kasi ma-pride tayong tao. Mabilang tayo, sabihin natin yan. Lalo na pag feeling mo ikaw ang tama, ay, grabe ang pride natin. Amen. Pero kung gusto nating lumaya sa ating spiritual na selda, nasa atin ang susi, at ang susi ay si Kristo. Amen. Batid ni Kristo, ang nasa puso natin ngayon. Tanggalin na yung galit. Ibigay na yan sa totoong hukom, sa totoong magpaparusa. At ang Diyos, yun. Makibagbati na. Baka na mamamatay na yung nanay mo, tiyuhin mo, di pa rin kayo nag-uusap. Mag-move ka na. Dati very best friend kayo. Konting kagalit. Kaya masisalita, mag-iingat din tayo eh. Kahit 10 dekada na kayong magkaibigan eh. Minsan may masabi ka lang na hindi maganda. Wala na, guho na. Yun ang tutuwa ang job doon. Kung gusto niyo talaga sinisira ang relasyon. Diba? Kasi ayaw niya yung forgiveness. Ayaw niya yan. Ito, narinig mo ngayon to, tungkol sa forgiveness. Ayaw na yan. Dilituhin ka niya. Nung forgive. Yun na lang isipin natin eh. Hindi tayo pwedeng hindi magpatawad sa ating kapwa. Kasi may kasalanan din tayong ginagawa. Paano kung di rin tayo patawarin ng Diyos? Sungitan din tayo. Ayoko nga kitang patawarin. Paulit-ulit ka na lang. Diba? Pero yung puso ni Kristo, isang Diyos, anak ng Diyos na malinis, anak ng Diyos na walang bahid na kasalanan, pero binigay ang buhay niya para sa atin. Pinalaya tayo. Pero tayo na rin ang nagpukulong. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng pusong parang bata. Alam mo yung pusong bata? Sabi nga ng mga alagad, paano po bang makakapasok sa langit? Ano sabi ni Kristo? Kung magiging ang puso nyo ay kamukha nung nasa bata. Kasi ang mga bata, di ba, nag-aaway, naglalaro, nag-aaway. Mag-aaway, maya-maya, ayan na, makikita mo, bati na. Hindi sila nagtatanim ng galit. Hindi sila nagpapabilanggo. Ini-enjoy nila yung buhay nila. Na inosente, mapagpatawad, nakikinig sa kanilang mga magulang. Kailangan natin magpasakop na parang bata. Hindi batang isip ha. Hindi yung nagtatantrums na kung kailan ka nagiging matanda, nagiging senior, mas dumadami pa yung kaaway mo. Dapat habang tumatanda ka, malapit ka na sa hukay, tayo sa hukay, diba? Nawawala. Para pag tayo ay namatay, sa burol natin, masasabi natin na, nasasabi ng ating kapwa na, ay naku, yung tatay ko, ang dami kong kasalanan dyan. Pero pinatawad ako niyan. O gusto natin, yung tatay ko, napakawalang yan. Diba? Ganun yun eh. Minsan, totoo lang tayo sa pagsaburol, doon mo malalaman kung anong uri ng tao yung nakaburol eh. May masasabing maganda, may masasabing hindi.
sa dami din ng mga aattend. Amen. Kaya, sana itong prodigal sana ito, pag tayo nakakaramdam ng galit sa ating kapwa, parang ayaw na natin patawarin. Maalala natin ang mensahe ng alibunghang anak. Pagpapatawad, pagpapalaya sa bilanggong espiritual natin. Kamukha din to ng ano pa ba yung mga isang sikat na parable? Yung The Good Samaritan, yung mabuting Samaritano. Di ba? Ay, yung mabuting Samaritano, mai-connect din natin yan sa ngayong Kwaresma. Yung sa tinatawag na paglilimos. Di ba yung Good Samaritan, siya lang yung tumulong doon sa hindi naman niya kababayan na binugbog, ninakawan. Samantalang nakita yun ng pare, ng saserdote, ng Levita, mga nakakilala sa Diyos pero dinandaanan. Kung sino pa yung hindi niya kababayan, yun yung tumulong sa kanya. Ganyan din tayo. Pag may mga humihingi ng tulong sa atin at hindi natin tinulungan, para tayong saserdote, para tayong Levita na hindi natin pinapansin. Pero we have to be a good Samaritan. Samantalang wala namang ginawang mabuti yung nabugbog na tao na yun doon sa Samaritano, hindi naman sila magkakilala. Diba? Pero tinulungan niya. Ano pinapakita doon? Pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Kung ginawan ka ng masama ng anak mo, pinag-aral mo, nagwalang niya, nagbarkada, nagpabuntis, mahalin mo pa rin siya. Pakita mo pa rin yung pagmamahal mo. Of course, nandun yung pangangaral. Pero mas makita ng anak mo na. Kasi may mga ganong tao Pag ginawa ka nila ng masama at ginawa mo sila ng kabutihan, natutunaw yung puso nila. Pero kung ginawa ka ng masama, ginagawa mo din ng masama, magpapatayan talaga kayo niyan. Amen? Yung karakter ng ama dito sa alibunghang anak, nakita yung kanyang pagpapasensya. Grabe! Ganyan ba tayo? Gano'n ba haba yung pasensya natin? Nasa karakter ng alibunghang anak, nakita sa ama yung kanyang pagmamahal. Mahal tayo ng Diyos. God love us, not because of, but in spite of. Kaya nga may forgiveness At yung karakter ng ama sa alibunghang anak, nagpapakita ng paghihintay. Lagi tayo hinihintay ng Diyos na magbalik loob. At kapag nagbabalik loob tayo, di ba? Sinasalubong tayo, magdiwang, maghanda. Hindi naman, pag tayo ba humingi ng tawad sa Diyos, sinasabi mo sa atin, kasi ikaw ganito yung ginawa mo, ganito yung ginawa. Noong 1994, ganito yung ginawa. Hindi na, di ba? Okay, I forgive you. That's it. Minsan, may 3 salita na gustong-gustong marinig sa atin ng Diyos. Ano yun? I love you. Thank you. Forgive me. I'm sorry. Amen. Yung mga salita na ito na masasabi natin na dudurog sa puso ng Diyos. Amen. Walang pinipili ang Diyos sa atin. Kahit pumatay ka pa ng tao, basta nandoon yung paghingi mo ng tawad. Siyempre, yung paghingi natin ng tawad, dapat ginagawa na kaagad yun. Kasi hindi man pwede natin sabihin na, ay, may kasalanan na ako ngayon, hihingi na ako ng tawad pag marapit na ako mamatay. Di nga natin, muna tayo mamamatay. Diba? Bisa nadulas ka lang dyan. Nabago lang, patay ka. Amen. Kaya, magnilay-nilay tayo. Lalo na ngayon. Kwaresma, Holy Week. Nagkakaroon naman ng mahabang bakasyon. Huwag naman puro beach Panahon ng mahal na araw Nagbi-beach, magnilay tayo. Amen. Mahalin natin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Tulungan natin yung mga taong hindi dapat tulungan. Kasi doon nakikita ang Diyos sa atin. We have to forgive. We have to palayain. Lumaya tayo sa ating mga kasalanan. Na ang alibunghang anak, tayo yun. Ako yun, ikaw yun. Lahat tayo alibugha. Araw-araw,
Okay, may mga pagkakataon na nagiging masunurin tayo sa ating Ama, pero meron pa rin tayo pagiging matigas ang ulo, alibugha. Pero laging pa rin doon yung pag-welcome ng Diyos sa atin. Pero syempre, huwag natin abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Kasi ang habag, ang pagpapatawad ng Diyos ay naririto sa mundo hanggat buhay tayo. Pero once na namatay na tayo, tapos na ang kwento. Paghuhukom na. Maririnig na natin yung mga talinghaga na papasukin niyo po ako. Sasabihin ng Diyos, sino ka? Di kita kilala. Diba? Magkakanulo na tayo. Amen. Kapag nabubuhay tayo, forgiveness of God is there. Kung ano yung tinanggap natin sa Diyos, ibalik natin sa ating kapwa. Kasi deserve din ng kapwa natin. Deserve din ng kapwa na maging instrumento tayo na maramdaman nila na mahal sila ng Diyos. Walang malinis sa atin. Wala ni isa. Walang matuwid ni isa. Pero, kung sisikapin natin sa tulong ng Diyos, na ipakita at ipadama sa Diyos na, Lord, handa akong magpatawad no matter what. Handa akong ibaba yung pride ko no matter what. Makamtan lang kita. Mapangiti lang kita. Nakakalaya tayo sa ating pagkabili. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat sa muling pagpapaalala mo po sa amin na kailangan naming lumaya sa pagkabilanggo sa anumang kasalanan na mayroon kami ngayon. Sino mang mga tao na nakasakit sa amin, magawa sa amin ng masama, ikaw lamang ang may karapatang humusga. Ikaw lamang ang may karapatang magpaparusa. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mababa ang kalooban. Magpatawad. Upang lumaya kami sa pagkabilanggo na gumagapos sa amin na magpuri, magpasalamat, sumunod sa iyong kalooban. Lord, I pray for the family of Makaraeg, Itang, Brother Orlando, KJVS, Sister Talabia, Brother Aris Dorde, Sister Joanna Sanchez, Velma Estrella, Sister Ignacio, Sister Venezuela, Sister Jose, family of Dorde, family of Francisco, lahat na po ng pamilya sa buong mundo. Palayain niyo po kami sa aming pagkabilanggo. Palayain niyo po kami sa pagiging alibughang anak namin. Bigyan niyo po kami ng mababang kalooban. I pray also sa buong mundo, Lord. Sa buong mundo na punong-puno ng mga alibughang anak. Makita namin sa presensya mo na magbalik loob kami. Ialay namin ang aming buhay na nagpapatawad sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng humility, Panginoon, sapagkat punong-puno kami ng pride. Makita din namin ang aming mga karumihan. Hindi lang ang puwing ng aming kapwa sa kanilang mga mata, kundi yung puwing namin na mas malaki pa sa kanilang puwing. Lord, yung may mga karamdaman, Panginoon, sa panit ng karamdaman, Brother Danny Dayaw, Brother Boy Abelia, mga kapatid namin na nahihirapang physically sa kanilang mga sakit. At ano man ang karamdaman na dinaramdam natin, sa ubo, sa sipon, sa puso, diabetes, cancer, anything. In Jesus' name, ialay natin to. Pagagalingin tayo ng Diyos according to our faith and according to His will. Gayon din, yung higit sa lahat yung ating spiritual na karamdaman. Ilapit natin sa Diyos. At sa mga oras na ito, manalig tayo. Lord, ito po yung kasalanan nagbibilanggo sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, ako'y makalaya. At ako'y makakalaya kung ako'y
susunod sa iyong kalooban. Tayo po'y manalangin sa panalangin itinuro sa atin nating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso at hadya mo po kami sa lahat ng masama. Lord, I pray for this Facebook Live. Patuloy mong gabayan, Lord. Gamitin ang iyong abang lingkod. Bigyan mo ng gandang kalusugan. Natigil sa lahat na malalim na pag-ibig sa iyo, Panginoon. Give me the humility. Give me the patience. Give me the love, the fruit of the Holy Spirit. The wisdom, my Lord, the discernment. To glorify you in Jesus' name. Amen. So, maraming pong salamat sa mensahe ng Diyos na nire-remind po sa atin na lumaya na tayo, no? Huwag na tayong maging alibughang anak. Wala naman tayong patutunguhan kung patuloy tayong magmamatigasan sa Diyos. Tayo lugi dyan. And of course, ang Facebook Live na ito ay Monday to Saturday, alas 8 ng gabi. Pag Sunday po, alas 3 ng hapon. Nagbabago po tayo ng oras. Depende sa kasi minsan nagkakaroon po tayo ng guest preacher. Depende sa oras nila. O minsan sa oras ko din. Pero pagka okay naman, alas 8 talaga. Araw-araw po yan. Isa po yan sa mga ituring nating pinakamalaking blessing. Ano ba ang blessing sa iyo ni Lord ngayon? Nakakain ka, nakauwi ka ng safe sa bahay mo, nagkaroon ka ng bagong negosyo. Higit pa dyan ang blessing na gustong ibigay ng Diyos, yung makarinig tayo ng mabuting balita. Kaya nga mabuting balita good news. Sa dami ng bad news, kailangan natin ng good news. Pampalakas ng pananampalataya at pag-ibig natin sa Diyos. Kailangan nakikipag-usap tayo sa Panginoon, no? Kailangan nakakausap tayo, no? And of course, nung din nyo naabutan ang mensahe ng Diyos for Saturday Gospel, pati po kayo pumunta sa aking timeline. At, o kaya sa YouTube channel ko po, pa-subscribe na lang po, no? Para in the future, makapag-live po tayo sa YouTube, sa TikTok, saan pa? Hindi ba? Para mapalaganap natin, mapaviral natin ang mabuting balita. Paki-share na lang po itong Saturday Gospel sa inyong timeline, sa inyong group chat. Pagpapakita po yan ng pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Kailangan yung mga Facebook friends nyo po, nakakarinig din yung dapat ng mabuting balita. Hindi yung tayo lang. Kasi yan po yung mission ni Kristo nung nagkatawang tao siya. Araw-araw na ipalaganap ang mabuting balita. Tayo po, napakadali na. Sobrang dali na maipalaganap natin ang mabuting balita. No? Ayan yung Facebook, pindot-pindot lang yan. You can tawag dito, share the gospel, the good news. Amen. Parang isa na rin yan sa way na pagpapasalamat natin sa Panginoon. I thank you, Lord, sa araw na ito, no? Sa February tuloy. Sa March 2 na to, no? Na ang dami kong na-receive. Naka-receive ako ng pinakamahalagang blessing mula sa iyo. At yun na yung salita. Amen. And of course, itong month of March po, magkakaroon tayo ng mga guest preacher. Lalo na sa mula March 19 hanggang katapusan ng March, araw-araw yan. Meron tayong guest preacher. So, etong March 1 to March 4, puro ako. Pero pagpasok ng March 5, tuloy-tuloy na yan. Puro guest preacher tayo. Kasi meron po tayo dito mga regular guest preacher na Katoliko. So, para sila naman po ang gamitin ng Diyos para magnilay. Pag wala po sila, ako po yung araw-araw na nag-gospel sa tulong po ng Panginoon. Pero magandang din po yung nagkakaroon tayo ng ibang naririnig. Diba? Maganda po yan. Lalo na yung, punta po kayo sa timeline ko, mag-backread kayo ng mga gospel na meron akong guest preacher. Mabibless po tayo. Amen. And of course, naalala ko lang yung kanta ni Sharon Cuneta. Kasi ako Sharon yan. Na, diba, yung forgive and forget. Kasi nga, sa pagiging alibughan anak natin, pumapasok talaga yung katigasan ng ating puso at katigasan ng ating, yung desisyon ba?
Hindi tayo makapagpatawad ng ating kapwa. Kaya nabibilanggo tayo, di ba? Kaya nga tulad ng sabi ng Panginoon, ayaw natin gayahin natin yung bunsong anak, no? Na talaga namang, lumapit siya sa ama, humingi siyang tawad. At anong ginawa ng ama? I forgive you and I forget. Diba? So, bilang pangwakas na awitin para sa Diyos, bigyan natin siya ng awitin para sa Kanya, sa kaluguran ng Panginoon. Amen. Forgive and forget. Forgive and forget. At sana huwag tayo magagalit. Kapag ang tampuhan nabayaang mabukasan, ay lalo na lumalapit ang magkabalikan. Iba't pati ang sa ating nagmamahal ay nadadamay sa kusot. Dahil sa tampuhan, ang mga kaibigan halos ay nagkasuko. Di naman mahirap tayo magpatawad sa isang pagkakamali. Forgive now is to gain, forgive now is to blame. Alam mo bawat sandali. Forgive and forget. Forgive and forget. Ang bilang pagtawad ay lalong kay sakit. Pariing parang biro ang nangyari sa ating puso. Habulin natin ang ligayang nagkalayo. Iba't pati ang sa ating nagmamahal ay nadadamay sa gusto. Dahil sa tampuhan, ang mga kaibigan halos ay nasasangko. Di naman mahirap tayo'y magpatawad sa isang pagkakamali. Forgive now is to gain, forgive now is to blame. Love mo bawat sandali. Di ba't pati ang sa ating nagmamahal ay nadadamay sa kusot. Dahil sa tampuhan, ang mga kaibigan halos ay nasasangko. Di naman mahirap tayo'y magpatawad sa isang pagkakamali. Forgive now is to gain, forgive now is to blame. Alam mo bawat sandali. Iba't pati ang sa ating nagmamahal ay nadadamay sa gusto. Dahil sa tampuhan, ang mga kaibigan halos ay nasasangko. Di naman mahirap tayong makatawad sa isang pagkakamali. Forgive now is to gain, forgive now is to blame. Love mo bawat sandali. Amen. So maraming pong salamat and to God be the glory.